Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po muli si Kaburnok and welcome na naman sa isang talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong kakaibang doktrina ng isang iglesia sa Pilipinas. Ano bang iglesia yung tinutukoy natin? Sige. Ito, para samahan tayo na talakayin ito, makakasama ko po si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, ano ba yung background mo? Parang wala kang background. Sige, ito Brother okay. Gabriel, magandang araw sa iyo. Yes. Magandang araw po sa ating lahat. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Isang malaking pasalamat po sa Diyos na makasama po muli sa talakayan na to. Pero bago mo na yan, kapatid na Gabriel, ay sa pagkakataong ito, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At sa ating episode po ngayon ay tatalakayin natin itong ipagpapatuloy natin yung pag-aaral tungkol doon sa bato doon sa Mateo 16:18. Ulitin nga natin at pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito po nakasulat po sa 16 at 18 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, so yung meron diyang salitang bato, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung salitang bato, tinalakay natin noong nakaraang episode, pinatunayan natin na yan ay tumutukoy kay Pedro, hindi kay Kristo, kapatid na Gabriel. Yan. Oo. So ngayon naman, kahit nga sa sambayan ng Pilipino, yan ang nakalagay. Kaya nga, kapatid na Gabriel, ay marami silang gagamiting mga argumento laban sa ating paniniwala. Yan ang masaklap, kapatid na Gabriel. At isa po sa mga gagamitin nilang talata ay itong nasa 2:20 ng Efeso. Basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Opo, ganito naman po ang nakasulat po sa 2:20 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ayan, dahil si Kristo yung pangulong bato sa panulok, kaya si Kristo din daw ang tinutukoy na bato doon sa Mateo 16:18. Lumalabas dahil si Kristo yung nagtayo, sa sarili niya itatayo yung kanyang iglesia. Ganon yun, di ba, kapatid na Gabriel? Yun po ang lumalabas. Okay. At dahil dyan, sinasabi niya na itong mga Bible scholars ng Katoliko, ito panoorin natin yung sabi ni Soriano ulit sa unang video, brother. Opo, ito po yung sabi niya. Ang nakasulat sa 16:18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia,
yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Yan, Kaburnok, ang sabi niya po. Ayan, ngayon, Brother Gabriel, tignan natin at susuriin kung tama ba itong mga sinasabi ni Soriano. Napatunayan na natin yung Petros-Petra argument, nung nakaraang episode, Brother Gabriel. Tinalakay na natin yun na base sa Grego, mali din si Soriano. Binatayan pa niya, kung naalala mo, kapatid na Gabriel, yung sa Strong's Concordance ba yun? Na ibig sabihin daw nung yung maliit na bato, yun daw kasi yung sinasabi niya doon ang ending mali pala siya, kapatid na Gabriel. Ngayon, ito namang isang argument niya. Kasi gagamitin niya yung Efeso 2:20 para patunayan na bato daw si Kristo, yung bato sa Mateo 16:18, tumutukoy daw yun sa ating Panginoong Jesucristo. Ito daw po. Oo, sige. So, panoorin na natin ang kaniyang video, kapatid. Ito naman po yung next na pong video. Ba't ko sinabing bobo? Harapang panluloko yan eh. Hindi naman sa ibabaw ng Petra, ng Petros, itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong sali ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon, yung feminine gender na Petra, na ang kahulugan ay malaking bato. A mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato. A piece of rock. At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin dun sa bato na yon. Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kita nyo? Ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo, mga kapatid, hindi ang tayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan. Hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ayan. So, grabe naman yung mga pahayag dyan ni Soriano. So, gagamitin niya yung Efeso 2:20. Pagkatapos, doon sa unawa niya, balikan natin yung sa ating kopya, yung Bible verse na yan. I-flash natin sa screen. Okay po. Oo. At ipakita na natin, Dahil doon sa 2:20 ng Efeso, yung paniniwala ni Soriano, yung kanyang pagkaunawa, yung itatayo daw sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Meaning to say, yung malaking bato daw na si Kristo, nakatungtong daw sa kanya yung mga apostol at mga propeta. Yes. Yun din, yun katunayan po. Meron din tayong meron akong natutunan din nung araw, drawing niya pa yun, Kaburnok, na nag-drawing siya ng malaking bato, tapos si Kristo daw yun, and then sa ibabaw ni Kristo, dun daw yung mga apostol. Ganun yung pagkaintindi niya sa cornerstone o yung batong pangulong bato sa panulok, Kaburnok. Ganun pala yun.
Ganun po yun. Naku, Katunayan brother, kung meron tayong lumang video diyan na binura ngayon ng MCGI. Meron ah, tayong hinahanda lang meron ka natin ba yan. diyang kopya? Meron ka Ay, na bang kopyang niyan? Na, meron tayo dito kaso nga lang na isang buong Bible study yun, ang haba hanapin, eh. Pero sige, natatandaan ko sige. siya, Kaburnok. Binorin Sige, ko. sige. Gusto kong makuha yung ano na yan, yung kopya na yan kasi Sige, sige. gagamitin ko talaga yan sa susunod na Opo, opo. episode, Ihanda natin yan, Pagkata Kaburnok. Drawing sige ngayon, yan. malaki daw. Ihanda mo yun, na nag-drawing pa siya. Oo, Pero din po. Brother Gabriel, ito ang Yes. masaklap, ano? Mm, Kung mm, engineer yung manonood ng kanyang drawing kapag halimbawa tama naman yung sinabi mo na nag-drawing siya, si oo, Kristo daw yung malaking bato tapos nag-drawing siya ng oo, isang maliit na bato nakatungtong doon, apostol na rin oo, at propeta, oo. pagtatawanan pala siya ng mga engineer, kapatid na Gabriel. Eh, yun po kasi pagkaintindi niya sa cornerstone, sa batong panulok, ayan. Kaya Ah, nakapatong daw gan sa kanya. Hindi kasi puwedeng si ah. Pedro po, eh. Ba't mo daw papatungan si Pedro, maliit lang siya. Hindi niya kakayanin yung malaking bato, yung pangulong bato. Ganun pala yun. Ah, 'di ba yung nakaraan natin maliit lang daw si Pedro, ba't mo daw dun ipapatong? So yung pagkaunawa niya sa Ah, kinasasaligan o nakasalig, nakapatong ka, ganun yung pag ganun pala yun. oo, Ano ba naman yan? Ay naku, yes. delikado yan. Hmm, Alam mo ba kung bakit? Hindi niya bakit po? naunawaan yan, eh. Hindi niya Ay naunawaan talaga. Kung ay engineer yung manonood sa kanya, naku, hmm, pagtatawanan lang talaga siya, kapatid na Gab. yun lang Kaburnok, yun lang talaga. Yun ang sige, patunayan natin. Okay, balikan natin yung Efeso 2:20 sa Eto screen, po yung ilalagay natin. yes po, eto po yung 2:20. Ngayon, kapatid na Gabriel, dito titingnan ninyo na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga Ang apostol at apostol, ng mga propeta, mm, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na kung panulok. sa Ingles, isalin mo nga yan sa King Oh, James Version. eto po sa King James Version, paborito din po ng MCGI 'to, Kaburnok. Ayan po, "And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone." Ayun, si Kristo pala, siya yung chief cornerstone. Mm. Diba yung word is cornerstone, Yes po, yes po. corner na stone. Opo. Yan tignan. Yeah. Common sense lang 'to, eh. Sige nga, i-type mo nga diyan, kapatid na Gabriel, sa Ay, ni-ready na internet. po natin. Eto na po. Sige nga. Ano, ayan yung Sige. cornerstone, 'no. Yan, 'no. Oh, Kasi ayan. noong unang panahon, Brother Gabriel, Yes po. kung gagawa ka ng building, Hmm, uunahin talaga yung corner, tapos lalagyan ng opo. pangalan. Yan yung Yes design po. ng arkitektura noon, kapatid na Gabriel. At nakikita nyo, yan yung cornerstone, yung nasa gilid na nasa ilalim. Opo. Kasi kung engineering kung engineer ka, malalaman mo na yung nagdadala ng lahat ng bigat ng buong building, yang nasa pinakadulo sa pinakababa. Kaya nga Ayun. cornerstone, kaya nga panulok, eh. Opo. Corner na bato. Common sense naman, Opo. Mr. Sa Soriano. sulok, Kaburnok. Hindi Kaya nga panulok, eh. Kasi nasa sulok lang yan, eh. Opo, opo. Ay Yun naku. po. Sige, patunayan nga natin, hindi yan, visuals yan, ngayon saan ang Mm, mga apostol? mm. Mamaya patutunayan natin na yung mga apostol, tingnan natin mamaya, 'no, kasi meron diyang illustration base sa Yes mga po. illustration ng Bible scholars. Mamaya ipapakita namin sa inyo kung anong dapat na unawa diyan. Ngayon, balikan natin yung 2:20 ng Efeso. Kasi si Kristo daw chief cornerstone. Cornerstone. Oo. Ngayon, ano pa yung cornerstone sa Greek? Tignan natin, kapatid na Gabriel, sa ating Ito po, sa transliterated. transliterated. Ayan. Yung Greek word, kapatid na Gabriel, na ginamit ay akrogonaio. Ayan, akrogonaio. Ayan, nakikita niyo sa screen. Adjective yan, kapatid na Gabriel, isang adjective Opo. Greek word. At Mm. tingnan natin, Sige, puntahan mo na nga yung ating interlinear text. Ayan, so ayan, ibaba mo pa. Ayan, nakikita ninyo, no? Ayan, Yan apostles po. and prophets being the cornerstone. Yung ginamit na Greek word ay akrogonaio. I-click mo Mm. nga yung kung ano yung inflection 204. niyan, 204. Sige nga, click nga natin, kapatid na Gabriel. Ito po. Ayun. Ayan. Ayan, Acrogonite. so galing siya sa akrogonaios. Ayan, Mm. so ano bang meaning ng Greek word? At the extreme angle or corner. Ayun, Kaburnok. Hindi Soriano, pala ilalim.
Brother Gabriel, Hmm. mga MCGI na nanonood, bobo yung si Soriano niyo, yun ang masasabi ko, bobo talaga Yun siya. lang, kaburnok, yun lang. Pasensya na mga kababayan, masakit ang sasabihin ko. Kasi engineer po ako, alam ko po kung ano yung cornerstone, eh. O siya hindi niya Hmm, alam, wala siyang alam, yan, yun lang, kaburnok. Naalala ko pa yan, Brother Gabriel, lumabas pa yan sa board exam namin, eh. Eh, Opo, tama yung yun lang. sagot ko dun. Oh, what is cornerstone? Oh, 'di ba? Letter A, ganito, ganire. Eh kung si Soriano pala yung kukuha ng board exam, wrong pala siya dun sa item na 'yun. Opo, lalabas. Dapat understone na lang, hindi cornerstone. Ayun, understone. Hindi naman Mm, understone, eh. Kasi si Soriano hindi naman niya na-understood yung cornerstone, eh. 'Di Yopo. ba gano'n? Ayan. Ay naku, delikado talaga kapag self-interpretation yung ginagawa mo. Naku, oh, Mm, Brother Gabriel, eto. yes po. Eh, sabi, ano ba yung sinasabi diyan, ibaba nga natin, puntahan natin yung Thayer's Greek Lexicon definition. Maganda Eto pa yung po. nakalagay, eh, babasahin ko, sige ibaba mo Mm, pa. Ayan, Thayer's Greek ang babasahin. Eto, basahin ko, ayan, itaas mo ng konti, taas mo ng konti, taas mo ayan, basahin natin. Ang sabi, "For us the cornerstone holds together two walls." Wolf. Ilan ba yung Ayun. hinahawak? Dalawang dingding. Biruin mo, yung kay Soriano, bato lang pala yung mga nakatungtong doon sa cornerstone niya. Yes, Eh, isang bobo pala malaking talaga siya. Yan oh, ang masasabi ko. opo, Bugok pala yan, eh. Bugok na opo. mangangaral, walang alam yan, eh. Oh, 'di ba? Per cornerstone, ibig sabihin, yung kanyang hinahawakan, dalawang dingding. Tama, kasi yung bato na nasa pinakadulo, sa pinakaibaba, ilang dingding ba yung hahawakan nun, 'di ba dalawa? Kaya nga Yes po. cornerstone, eh. Oh, eh, Mm. ano bang sabi? So Christ, ikaw na nga, basahin mo nga, ipagpatuloy mo nga. Opo, eto po So Christ joins together as Christians into one body dedicated to God, those who were formerly Jews and Gentiles. Ephesians 2:20. Naku, Ayan. naku Brother Gabriel, kasi do'n sa Efeso 2:20 kung itataas mo, sige nga balikan na nga natin yung 2:20 na 'yan, Opo, i-flash natin balikan sa natin screen, ulit. balikan mo nga 'yan sa Tagalog ano, Opo. ayan, 'yun yung sa Tagalog. Eh, kung Mm. itataas mo kasi 'yan Brother Gabriel sa 2:15, basahin natin yung, 15. 2:15. Opo, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Oh, so dito merong binabanggit na dalawa. Yung dalawa na Mm. yon naging isang taong bago. Eh bakit? Eh ano ba yung taong bago na yon? Tuloy natin sa 16, kapatid na Gabriel. Ito naman po, 16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. O di ba? Ibig sabihin, yung dalawa na yon, kapatid na Gabriel, pinagkasundo, naging isang taong bago. Eh yung taong bago, ano na bang tawag doon sa taong bago? Kasi katawan pala yung binabanggit, eh. Naging isang katawan sa Diyos yung dalawa na yon. Eh ano ba yung katawan? Eh di Colosas 1:18, Brother Gabriel, at Opo. Efeso 4:13, di ba? Oh. Mm, mm. Eh, di iglesia nga yun, Brother Yes. Gabriel. Oh, 'di ba Amen. gano'n. Oh, Yes. ngayon baka sabihin naman nila, eh, paano naging Hudyo at Hentil yung dalawa doon sa Efeso 2:15? Eh, isalin natin sa iba para mabilis na nga, Brother Gabriel. Ayoko nang i-explain ng Opo. Sige po. kasi Mabilis isalin mo lang. nga sa Contemporary English Version, basahin mo kapatid na Gabriel. Contemporary English Version. Ito po nakalagay sa Contemporary English Version. Ayan, 2:15 po ba? Oo, Ayan, correct, no? correct. Sige. To destroy the law of Moses with all its rules and commands. He even brought Jews and Gentiles together as though we were only one person when he united us in peace. Oh, sige nga, 16. 16 po. On the cross, Christ did away with our hatred for each other. He also made
peace between us and God by uniting Jews and Gentiles in one body. Ayun, na siyang iglesia na, o 'di ba? Oh, Mm. ngayon, tama yung explanation ng Thayer's Greek Lexicon. Balikan mo nga yung Thayer's Greek Lexicon na yung Hudyo at Hentil pinag-isa kagaya ng dingding na may cornerstone na humahawak sa dalawang dingding, kapatid na Gabriel. Kaya nga si Kristo, siya yung chief cornerstone. Ganun ang context nun. Si Soriano kasi Amen. bobo sa Biblia, walang alam. Yun, Masasabi makapanira ko. lang. Wala siyang alam talaga, eh, hangang-hanga yung mga membro niya diyan at saka mga nanonood sa kanya, akala mo naman matalino, hindi naman magaling, 'di Yun ba? nga eh, kahit ako nauto ako nung araw nun eh. Tuwan-tuwa pa man din ako, mali naman pala natutunan ko. Buwisit yan. 'Di ba? Mali talaga 'yan. Naku, eh, mabuti na lang pala kami na mga professional, eh, alam namin itong cornerstone, eh. Napakadali na naman, basics 'yan ng engineering, eh. Ngayon, Brother Gabriel, eto ngayon, Opo. nasagot na natin, eh, baka sasabihin nila, eh, saan naman mapupunta yung mga apostol? Mm. Doon sa illustration na ipinakita mo kanina, eh, tama 'no, yung corners nasa gilid. Eh, paano naman Yes. yung mga apostol at mga propeta? Eh, balikan Mm. natin yung Efeso 2:20 kasi ang sabi, i-flash natin ulit sa screen, kapatid na Opo, ito po yung 2:20 po ng Efeso po. Pakita ko lang po ulit para ayan. Sa ano na muna, sa Tagalog. opo, ayan na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ayan, tignan mo, si Kristo, Brother Gabriel, cornerstone, nasa gilid. Mm. Ngayon, yung sa baba, imaginin natin, yung sa gilid na nasa baba, tignan ninyo, o 'di ba, yung mga cornerstone, meron doon sa gitna na mga bato din, hindi naman pwedeng wala, 'di ba? Hindi naman ka magkakaroon Yes ng po. building kung wala yung nasa gitna. Ayan ituro mo nga yan gamit ng cursor Opo. mo. Ayan yan ang Ito po yung cornerstone. Yung mga Mm. yan si Kristo, yung tinuturo mo. Yung mga katabi ni Kristo diyan sa going far away. Ayan, yan. Gamitin natin Yan ito, mas po. Ayan, yung din sa yan. gilid. Yung mga nasa gilid na yan yung mga apostol at mga propeta. Ayun. Bakit ko nasabi yan, kapatid na Gabriel? Kasi yung mga apostol at mga propeta, sumasalig sila kay Kristo. Tama Ganun rin. pala. Kasi yung bigat at yung force nung mga nasa naka-concentrate doon sa cornerstone, eh. So ibig sabihin, hinaharangan sila ng cornerstone. Kaya nga cornerstone, 'di ba? So Ayun. tama, Brother Gabriel. Pero ito Opo. tignan mo yung pagkakamali ni Soriano ganito. Tumutungtong daw yung mga apostol at propeta doon sa ibabaw ni Yes. Kristo. Mali Opo. yun. Bakit? Bakit mali? Balikan mo ang talata. Tignan ninyo Opo. talagang pati unawa ni Soriano lumipad patungong impyerno, Mali talaga, Mali talaga yan. Ipakita natin, ito ang sabi na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Ito sino ba yung nakatayo? Yung tinutukoy na itinatayo na yan, itaas nga natin sa 19. Ito po. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yan pala yung tinutukoy, Yung sangbahayan ng Diyos, meaning yung iglesia niya, yung mga miyembro, yung mga leaders noon sa iglesia, aside sa mga apostol, silang lahat, kapatid na Gabriel, nakatungtong sa susunod na talata na mga itinatayo. Ano ba yung itinatayo doon? Yung sambahayan ng Diyos. Ibig Opo, sabihin, yung balikan mo yung verse. diagram, Brother Gabriel, Balikan mo yung Opo, diagram. balikan natin ulit yung diagram. Balikan mo. Ayan. Mm. Yung mga nakatungtong doon sa mga apostol at mga propeta, yun yung iglesia. Yung mga unang Kristiyano. Hanggang ngayon, tayo yun. Ayun. Di ba? Salamat sa Diyos, di ba? Ang linaw-linaw ngayon. Yung mga yun, napakaliwanag naman yan, Ay, naku Opo. talaga. Walang alam talagang iba. Ganun po yun. Amen. Ngayon, patutunayan natin. Kasi ito, Brother Gab, gusto ko lang itong kasi pinapaliwanag na natin ito. Ito, Brother Gabriel. Apo. Panoorin naman natin
Kasi ito pa, nung napanood ko 'to, grabe yung tawa Ay, nung napanood ko 'to. ito ba? Oh, sige nga. Ito pa mga bobo din ito talaga. Panoorin natin ito mga kababa. Pasensya na sa salita, pero totoo lang ito panoorin. Sige po. Kaya balikan natin yung pahayag po ni Attorney Marwil doon sa kanilang programa na ina-upload sa YouTube. Kanina raw po ba talaga itinayo ang tunay na iglesia ayon kay Attorney Marwil? Ang sabi niya, ang foundation daw ng simbahan o ng iglesia ay ang mga apostol, especially Apostle Peter. Kaya niya binigyan ng emphasis si Apostle Peter sapagat yun ang kanilang kinikilalang bato na pinagtayuan ng iglesia. Pakinggan po natin ang pahayag niya. Kaya titingnan po natin kung ang ating iglesyang kinabibilangan ay mapapatunayan na there is an unbroken line of succession with the apostles, especially with the Apostle Peter. Kasi ang simbahan ayon sa 2:20 ng Efeso, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. ayon, ang sabi, founded on the apostles, no? Foundation on the apostles. Sa pahayag niyang ito, kapatid na Diyo, ay may ginamit po siyang talata, yung Efeso 2:20, para patunayan na yung iglesia nakatayo sa mga apostol. Ang nakatatawag ho ng pansin, ginamit niya yung Tagalog translation ng Biblia, yung Efeso 2:20. Pero nung isalin po niya sa Ingles, iba ang kahulugan sapagkat ang sabi niya mismo, Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Ayon, ang sabi, founded on the apostles, no? Foundation on the apostles. sa pahayag niyang ito, kapatid na Diyo, ay may ginamit po siyang talata, yung Efeso 2:20, para patunayan na yung iglesia nakatayo sa mga apostol. Ang nakatatawag ho ng pansin, ginamit niya yung Tagalog translation ng Biblia, yung Efeso 2:20. Pero nung isalin po niya sa Ingles, iba ang kahulugan sapagkat ang sabi niya mismo, Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Ayon, ang sabi, founded on the apostles, no? Foundation on the apostles. ang sabi po niya, founded on the apostles. Yung kanyang translation mula sa Tagalog na ginawa niyang founded on the apostles, para palitawin lang na yung iglesia po nakatayo sa ibabaw ng mga apostol. Ito po ang tanong, yun po ba'y mali o hindi tama? Mukhang maganda yung tanong mo, kapatid na Michael, pero pareho yung sagot eh. Opo. Tama at Mali po at hindi tama. mali at hindi tama. Ayon. Kasi, pagka binasa natin, yung English translation yan, ganito ang ating mababasa. Ito, sumula sa King James Version Opo. ng Ephesians 2:20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus and Christ Himself being the chief cornerstone. Pagka isasali natin yan sa wikang Pilipino, sa Tagalog Bible, ganitong nakasulat, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Pangulok. Mga kapatid, yung translation ni Atty. Maruel na founded on the apostles, mali yun. Kasi sa Biblia, built upon the foundation of the apostles and prophets, nakatayo sa pinagsasaligan o pinagtatayuan ng mga apostol at ng mga propeta, na yung foundation stone o cornerstone, hindi si Pedro, kundi ang sabi sa talata, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kaya maling-mali yung pagkaka-translate ni Ginoong
Maruel Yaso, sa isipin mo, abogado pa naman yan, kapatid na Michael. Teka muna, hindi natin siya nilalait. Ano po? Oo, Pero hindi. halatang halata, he is trying to twist what is in the Bible. I like your English, Mike. Opo. Twisting the scriptures. Pervert, in other words. Yes, definitely, that's correct. Opo. Ayun, di ba? Yun yung dalawa na yan talaga. Si Jose Ventilacion, isa yan sa mga nakakatawa din yan. Alam mo, Brother Gabriel, naalala ko tuloy yung Pasugo Magazine na siya yung author ng article. Biruin mo, Ay. sabi niya, yung hermeneutics daw ay sa demonyo. Alam mo ba yon? Galing. Oo, nako, abangan nyo po yan sa Packbusters, ha? Gagawa natin yan ng episode, ha? Pero etong matindi, kapatid na Gabriel. Pinamalian nila si Attorney Maruel base doon sa translation niya sa English. Di ba? Ayaw ng foundation on, gusto nila foundation of, kasi yun naman ang nakasulat talaga sa King James. Balikan mo ngayong King James, kapatid na Gabriel. Okay po, sige po, balikan po natin yung King James. Ito po ang nakasulat po sa King James. Ayan. Yan, foundation of. Siguro akala nila naka-score sila diyan, Brother Gabriel. Pero ayaw nila talaga yung na base sa talatang ito, yung mga apostol ay foundation. Ayaw nila nun, Brother Gabriel. Ayaw nila talaga. Ayaw nila nun, ano? Gusto nila si Ayaw Kristo nila, lang yung okay. foundation. Di ba? Parang MCGI din. ICIC. Masaklap yan, Brother Gabriel. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Kung may mabasa ako sa Biblia na yung mga apostol, mga pundasyon ng iglesia, ano bang tawag mo sa kanilang dalawa? Di bugok pala ng mga ngaral. Yun lang. Bulaan po, kaburnok. Lalabas niyan. Basahin natin. Basa tayo Sige. ng talata. Para Sige butatan na po. talaga. 21:14 ng Apokalipsis. Okay, 21:14. Ganito naman po ang nakasulat po. And the wall of city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Ayan, okay, di ba? So, tama ba ako, Brother Gabriel? Opo, ayan. Nakasulat pa yung pangalan ng 12 apostol eh. Anong tawag dyan? Brother Gabriel, anong tawag mo sa dalawang mokong? Naku po, bulaan yan. Lalabas bulaan yan eh. Ayan, pinagsasaligan. Foundation din pala. Paano ngayon yan? Itong si Michael Sandoval, akala ko naman magaling. Magaling yan eh. Di ba? Brother Gabriel, ulitin mo lang, Hindi naman tayo tutol. The cornerstone ng ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, aral nga natin yan eh. Basahin natin ang Lumen Gentium, paragraph 6, na ipinopromulgate ni Pope Paul VI noong November 21, 1964. Sige nga, i-flash natin sa screen. Opo, ayan. So ito yung, kaya 60 po, yung ikatlong paragraph, yung specific na tinutukoy po natin. Sabi po dito, often the church has also been called the building of God. The Lord himself compared himself to the stone, which the builders rejected, but which was made into the cornerstone. On this foundation, the church is built by the apostles, and from it the church receives durability and consolidation. Ayun, klarong-klaro, Brother Gabriel. Tama. Cornerstone si Kristo ayon sa ating aral. Di ba? Bakit ayaw nila nun? Tayo din naniniwala din tayong cornerstone si Christ. Pero ang masaklap, natatawa talaga ako, yung mga apostol hindi daw pwede maging foundation. Yun Yan ang lang. masaklap. Yan ang Yun mahirap. Kung may babasa ako, Brother Gabriel, na yung yung mga itatayo sa mga apostol, yung iglesia, itatayo sa mga apostol. Di butatan na naman ang dalawang ito. Alam mo ba yon na mayroong mababasang ganon? Saan po? Sige, basahin natin para lugmok sa kahirapan. Sa impyerno talaga mapupunta yung mga bulahan na yan eh. Basahin natin sa Efeso 2:20, yung salin, New International Reader's Version. Pakibasa, kapatid. Opo, ito, New International Reader's Version. You are a building that is built on the apostles and prophets. They are the foundation. Na yun pala. Christ Jesus himself is the most important stone in the building. Di ba? Maliwanag sa sikat ng araw yan. Yung mga apostol pala at mga propeta, foundation pala. Kaya tama nga, Brother Gabriel, yung ating illustration, di ba? Na si Kristo, Brother Gabriel, yung cornerstone, sa gitna ng mga cornerstone na yun yung mga apostol at mga propeta. Pagkatapos, nakatungtong. Bilang foundation nga sila, nakatungtong sa kanila
ang buong iglesia, Efeso 2:19 hanggang 20. Kaya lagapak na naman ang mga ministro ni Manalo, pati si Yun Soriano. Eh di bulaan niya talaga kayo. Ay nako, wala talaga. Di ba sila nahiya niyan, Brother Gabriel? Butat na naman. Ay nako. O ito pang isa. Sige nga, basahin natin sa isa pang salin. Tree of Life version ng 2:20 ng Efeso. Basahin mo nga yan, kapatid na Gap. Opo, ito naman po, unahin po natin yan din sa Tree of Life. Ayan. O sabi dito, you have been built on the foundation made up of the emissaries and prophets, with Messiah Yeshua himself being the cornerstone. Ayan, klarong-klaro yung emisaryo, which is yung mga apostol at mga propeta. Sila daw yung mga pundasyon, kapatid na Gabriel. Ay Opo, nako. ayan, made up Ay of. nako, napakaliwanag niyan. Eh, mali pala to. Ay nako, lagapak sa... Wala talaga sa kangkungan yan eh. Uuwi lang sa kangkungan. Yung mga ministro na yan eh. Kaya nga, kahit ngayon sa Tagalog na salin eh. Basahin natin sa Efeso 2:20 ng Filipino Standard Version. I-flash natin yung sa Filipino Standard Version doon sa... Ayan, dyan mo kukunin. Ayan, sige. Ayan ha, kung Tagalog. Ayan sa all. Doon sa all, Brother Gabriel. Ayan. O, sige, hanapin mo dyan. Ibaba mo, pinakababa. Pinakababa. Meron diyang mga Tagalog translation eh. Sige lang, mababa. Ayan. Ayun! O, sige. Ayan o, ang bagong tipan. Filipino Standard Version. Basa. Yeah, parang... Tulad sa gusali, kayo'y itinayo na ang saligan ay ang mga apostol at mga propeta, at ang batong panulukan ay mismong si Kristo Jesus. Eh, klarong-klaro eh, batong panulukan. Eh, saan ba matatagpuan yun? Nasa gitna? Panulukan nga eh, sulok eh, di ba? Yung Sulok po. root Yan. word doon eh, sulok. Chief corner, cornerstone. Eh, kay Soriano, yung buong baba pala, si Kristo pala yun. Eh, bobo naman talaga sa Biblia. Kaya yung masasabi ko, eh, pasensya na. Eh, bakit ko sinabing bobo si Soriano? Eh, siya naman nang una eh. Bobo daw yung mga Catholic Bible scholar. Ang ending, baligtad ang nangyari. Diba? Ay, nako. So, yun po, yun mga kapatid. Diba? Kaya, nako, naunawaan ba nila yung Efeso 2:20, Brother Gabriel, sa tingin mo? Ay, palagay ko po, hindi po. Kasi, tulad yan. Kaya nga po na, ano yan, kung sa MCGI po, Kaburnok, kung MCGI pag-uusapan, kaya na itapik ni Kaburnok, sorry, ni Brother Eli, yung topic na yon para daw patunayan na dapat ang pangalan ng iglesia may pangalang Kristo, kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at si Kristo daw po yung batong panulok. Yung batong panulok, siya yung pinaka nasa ibaba, nakapatong sa kanya yung mga apostol, and then yung mga miyembro ng iglesia, gano'n. Ay, yun po yung pagkaunhawa ko nun sa aral ni Soriano nung araw. Ganun pala, sa cornerstone pa lang, batong panulok, mali na siya, how much more sa iba pa? Sa bagay, mali naman na po talaga kasi MCGI na nga pangalan ng iglesia nila Dati kasi, yung topic na yun, Kaburnok, na napanood ko, yun yung panahon na ang pangalan pa lang ng samahan nila ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Binago na po nila yun ngayon MCGI na lang. Kaya talagang maling-mali na, noon pa man. Hindi pa ako siguro buhay. Mali na yung aral niya na yan. Marami na palang nailigaw si Soriano, pati yung mga manalista na ito. Di ba? Ito patunayan ko sa iyo, Brother Gabriel. Natama talaga yung ating interpretation sa Efeso 2:20. Ito kasi syempre engineer tayo, alam natin talaga. Basahin natin. Gamitin mo pa rin yung Bible Gateway. Basahin natin yung isang salin. Ito, magandang salin ito talaga. Swak na parang basket talaga ito. Sige nga, hanapin mo nga dyan. Yung sa Worldwide English New Testament. Tignan mo tignan mo dyan. Nako, pag mabasa ng lahat ito, lilipat na lang sila sa Iglesia Katolika. Sige nga, basahin nga natin, kapatid na Gabriel. Ito po yung nakasulat po. God's family is like a house and you are part of the building. The apostles and prophets are like the lower walls of the house and you are the building on this foundation. Jesus Christ is the big stone at the corner. Ayan, corner pala di ba? Tama talaga. Yung nasa gitna ng mga cornerstone, yun yung lower walls of the house. Yun yung mga apostol at mga propeta.
Ang nakatungtong sa nasa lower wall si sino? Eh di yung iglesia, yung mga miyembro, o di ba? Ay naku, wala na talaga, lagapak talaga sa pati biblical hermeneutics, lagapak, brother Gab. Yun Diba? lang. Pero ang masaklap, marami pa rin silang nauto in fairness Marami pa silang naloko niyan. Oo Ay naman. naku. Oo naman. Kahit ako naloko din ako nun. Mabuti na lang hindi ka na nagpatuloy diyan. Kaya naku. Opo. Kaya yan po mga kapatid yung ibig sabihin natin. Naku. At hindi lang yan sa susunod nating episode, meron pa tayong susunod na episode. Ibang talata naman nung gagamitin nila. Para patunayan daw na si Kristo yung bato sa Mateo 16:18. Ngayo Mateo 16:18, iba naman yung konteksto. Ito naman, iba naman yung konteksto nito, di ba, Brother Gabriel? Efeso 2:20. Yun na nga po. Opo. Pero, ang masaklap, ang paggamit ng Efeso 2:20, di sila marunong. Yun pa, mali na nga yung konteksto, mali pa yung interpretasyon. Di ba? Kaya nung tawag dyan, palpak. Ayan. Ganun yun. Ay, nako, Brother Gabriel, ewan ko na lang, baka marami nang magalit sa atin dahil, dahil ibinunyag na naman natin ang kanilang kamalian, di ba? Tama naman talagang dahil nga dito ay napatunayan natin na ang Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, ang siyang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang turo base dito ay mas tama, accurate, kapatid na. Sige, kung masasabi ninyo sa ating episode ngayon, comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video nito, pakismash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Blockbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gaborno at kami ang inyong Tangasuri! Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel. I am Catholic, I am alive.